Hello, hello! So, ayun guys, isi-share ko sa inyo yung IELTS ko dito sa Canada. So, nag-IELTS na ako sa Pilipinas. IDP din yun, tapos computer-based. Parang 10,000 yata yung nagastos ko. So, dito sa Canada, pumunta pa kami nag-Edmonton. Nag-drive pa kami siguro mga 8 to 9 hours yung biniyahe namin. $335 siya. Halos same din. IDP yung in-examan ko. So, ngayon, merong bago yung IELTS. Hindi ko alam kung pati sa Pilipinas meron na rin. Yung pwede mong i-retake, one retake. Kung may gusto kong i-retake na isa, pwede na siya. So, hindi ko alam kung meron na rin sa Pilipinas noon. So, syempre same lang din dito. Merong listening, reading, speaking, writing. So, nung nasa Pilipinas, ang mababa ko noon is speaking yata yun. So, speaking. Tapos, dito, hindi naman ako sobrang mag-review, pero nag-enroll ako ng review. Kasi talagang nahirapan ako dun sa Pilipinas, guys. As in, hindi ako nag-review. Parang, sinabi ko sa sarili kong bahala na. Pero hindi pala dapat ganun, guys. Kasi, yung IELTS, mahirap siya talaga. So, dito sa Canada, ang napansin ko, yung reading yung mahirap. Sobrang hirap kahit doon sa mga post, akala ko, sinasabi lang nila yun. Pero lahat halos na nagpo-post sa Facebook, puro reading yung problema. Pero yun nga din yung mababa ko dito, reading. So, ang maganda lang kasi dito guys, yung speaking. Kausap mo talaga yung sa harap mo yung tao. Sa Pilipinas kasi, computer yung kausap mo. Kaya parang nung time na yun, hindi ko masyadong naiintindihan yung tinatanong. So, yun lang yung maganda. Dito guys, na-explain mo mabuti. So, hindi naman sobrang taas ng score ko, 6. Pero compared naman sa Pilipinas na 5.5 lang yata. Ganon. So, dito kasi, natutunan rin ako sa una kong exam na hindi ko siya pwedeng hindi reviewin kasi talagang mahirap guys. So, dapat may strategy ka kung gusto mong mag-IELTS. So, tama nga sila na mas okay dito yung IELTS sa Canada compared sa Pilipinas. Kasi ang hirap sa Pilipinas guys, parang as in dito sobrang, alam mo yung IELTS na test center dito, dalawa o apat lang yung nagbabantay. Yung sa lahat na yun sa Pilipinas parang sobrang daming rules pati. Lahat as in. Dito hindi naman sobrang higpit. Pero mahigpit naman talaga sila. Pero hindi ganun na sobrang dami nagbabantay as in. Dito hindi. Kaya dito parang ano ko lang sa akin, meron akong experience sa Pilipinas. Kaya parang sa mga gusto mag-IELTS, huwag mo siyang babaliwalain guys. Kasi pwede namang umulit ng maulit. Pero ang mahal kasi, yun lang yung naiisip ko. Tsaka dito, sayang yung oras. Sobrang layo din. 8 hours to biyahe ka pa. Merong 5 hours dito sa GP. Pero wala kasing IELTS. So, IELTS na lang yung kinuha ko. Sabi nila mas madali daw yung self-pip. Pero kasi IELTS na lang dahil may experience na ako dati ng IELTS. Ayoko na lang bago na naman na re-reviewin. Kaya hindi ko na pinili yung self-pip. So, yun lang guys. Ang payo ko, haralin nyo yung mga strategies at saka magbasa-basa. Lalo na sa reading guys, ang baba. Ang hirap nung reading dito compare sa Pilipinas. Kasi dito, tas natutunan ko nung nag-review ako dito na hanggang may oras, ubusin mo yung oras para reviewin lahat ng answer mo. Nung sa Pilipinas, parang may 20 minutes pa yata ako, hindi ko na tinapos. Sobrang biglaan kasi yung IELTS na yun guys, dahil sinabi ng consultant na isa sa requirements yung IELTS, kaya biglaan na nag-take ako dun sa Manila. So, yun lang guys. Thank you guys for watching. Bye!